Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Kampo ni former President Rodrigo Duterte. Aapela daw kung bakit nagkaroon ng drug war co-perpetrators sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Senate President Tito Soto, pinag-aaralan na ang pagsasagawa ng caucus tungkol sa pagkakadawit dito ni na Senators Bongo at Bato de la Rosa. Pagbasa ng sakdal laban kay former Senator Bong Revilla kaugnay ng flood control scandal natuloy kanina. Prayer protest sa iba't ibang lugar sa bansa kasado na sa paggunita ng EDSA People Power Anniversary. Chinatown sa Binondo masigla na para sa pagdiriwang naman ng Chinese New Year bukas. Ang forecast para sa paparating na Year of the Fire Horse, idudulog natin mula sa isang feng shui expert. At namumuong tambalan ni na Gen V Mark Ian at Queen Ai bibida sa isang project coming soon. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang Been my guy. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, kita. Mga baidya ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya? Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang dating beauty queen sa Isabela. Sa Pampanga, itinuturong person of interest sa pagkawala ng isang ginang ang kanilang family driver. At sa Bulacan, sa pulsa video ng masagasaan ng SUV ang isang aso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa kuha ng CCTV, kita ang apat na asong ito na naglalakad sa kalsada sa barangay Tikay, Malolos, Bulacan. Naiwasan sila ng dumang motorsiklo, pero ang isang itim na SUV natumbok ang mga aso at nagulungan ang isa sa mga ito. Naiwang kumikisay ang aso at kalaunan ay namatay. Ang SUV naman hindi huminto at nag-overtake pa sa isang tricycle palayo. May batas kaugnay ng responsableng pangangalaga ng aso at kabilang dito ay dapat itali o kaya ay huwag silang hayaang paggala-gala. Giit naman ng may-ari, sinundan lang daw ng aso ang anak niya na lumabas. Alas 7:25 ng gabi noong February 12, makikita sa CCTV ang pagdaan ng isang puting SUV sa barangay Balibago, Angeles City. Minamaneho raw ito ng ginang na si Maria Teresa Mama. 5 minuto makalipas nito, narinig naman sa kanyang bahay ang malakas na sigaw. Makalipas ang halos isang oras, muling lumabas ang compound ng sasakyan. Mula noon, hindi na nakita ang ginang, pero may nakitang bakas ng dugo sa kanyang bahay. Itinuturong persons of interest sa kanyang pagkawala ang matagal ng family driver ng pamilya. Naroon daw ito sa bahay bago nawala ang ginang. Natagpuan namang abandonado sa isang plaza ang SUV at hindi na rin muling nagpakita ang driver. Patuloy pa ang investigasyon sa kaso. Patay ang isang guro at dating beauty queen matapos tambangan sa tapat ng kanilang bahay sa Manuel, Isabela. Kinilala ang biktimang si dating Miss Philippine Earth 2013 runner-up Lulet Jane Ramillo de Guzman, 32 anyos. Galing daw sa paaralan ng biktima at nagsundo lang sa 3 niyang anak. Na makababa ang mga bata, dumating ang 2 nakamotorsiklong salarin at saka pinagbabaril ang dating beauty queen sa loob ng sasakyan. Nag-alok ng 50,000 pesos na pabuya si San Manuel Mayor Dodondi IV para mahanap ang mga sospek. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Arestado ang isang German national matapos mahulihan ng kilo-kilong shabu na inipit sa mga Biblia. Paglapag niya sa NAIA Terminal 3, nabisto agad sa inspeksyon ang mga kontrabando na binalot ng plastic at duct tape saka ipinasok sa 2 Biblia na tinanggalan ng mga pahina. Umabot sa 8 kilo lahat ang nasabat na shabu. Nagkakahalaga ang mga ito mahigit 50 million pesos.
Sumalang na sa arraignment si former Senator Bong Revilla Jr. kaugnay ng pagkakadawit niya sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Para sa update, magbabalita live mula sa Sandigan Bayan, si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, kumusta ang naging arraignment ng dating senador? Cheryl, ang korte na mismo ang naghain ng not guilty plea para kay former Senator Bong Revilla Jr. matapos tumagi ang kampo nito na maghain dito sa Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng umano'y flood control project sa Bulacan na non-existent. Pasado alas 7 ng umaga, dumating si Revilla sa Sandigan Bayan nang nakaposas at suot ang declassification of public documents na hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pinasa kay Revilla ang sakdal kung saan nakadetalye ang umano'y proseso ng paglabas ng 76 billion pesos na pondo para sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan na nabistong ghost o non-existent project. Hindi naghain ng plea si Revilla dahilan upang otomatikong ihain ng korte ang not guilty plea para sa kanya. Dahil dyan, tuloy na ang paggulong ng preliminary conference ng kaso sa February 23 hanggang 27 hanggang ang free trial naman ay isasagawa sa March 6. Kasabay ni Revilla na humarap para sa arraignment ang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Juanito Mendoza na naghain naman ng not guilty plea para sa kaparehas na kaso. Partially granted naman ang motion for reconsideration na Mendoza at Revilla upang makapaghain ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman kung saan inutusan ng Sandigan Bayan ang nasabing opisina na resolbahin ito sa loob ng 60 araw. Samantala, bago ang arraignment, muling iginiit ng mga taga-suporta ni Revilla na labas sa Sandigan Bayan na malinis ang konsensya ng dating senadora. Kinwestiyon din nila ang desisyon ng korte na gawing state witness si dating DPWH Roberto Bernardo. Dapat daw ito ay usigin at panagutin dahil siya ang umano'y mastermind ng korupsyon sa flood control projects ng pamahalaan. Cheryl, nakatakdang mag-file ng petition for bail si dating Senador Bong Revilla para sa kaso nitong malversation. Kailangan nila itong ipasa bago mag-February 20 dahil itong kaso na ito ay non-bailable. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de Los Santos. Nagbigay ng memorial service ang Kamara sa yumaong former House Speaker na si Jose De Venecia Jr. Muli ring binalikan ng mga mambabatas ang mga naging ambag niya noong nanunungkulan pa. Para sa update, magbabalita mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy? Cheryl, ilang iba't ibang speakers at leaders mula sa iba't ibang administrasyon ang nagsama-sama dito para sa memorial service dito mismo sa Batasang Pambansa Complex. Yan ay para sa namayapang si former House Speaker Jose De Venecia Jr. Ngayong umaga nga dito sa Kamara. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Boje-D III ang final institutional tribute para kay Manong Joe. Pinaalala ni D ang magandang halimbawang ipinakita ni De Venecia bilang dating House Speaker. Maalalang nagsilbi si De Venecia bilang House Speaker sa loob ng 5 termino simula 1992 hanggang 1998 at 2001 hanggang 2008. Aniya, malinaw ang katangiang ipinakita nito, tahimik pero may paninindigan, may pangangatwiran pero may kababaang loob. Kanina narinig na rin ang pakikiramay ni Pampanga's 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, kung saan naglingkod bilang House Speaker si JDV noong administrasyon ng pagkapangulo ni GMA. Binigyang diin ni Arroyo ang kahalagahan ng pagiging negosyante ni De Venecia na malaking tulong umano sa kanyang liderato. A leader of strategic vision, yan daw ang karakter na ipinakita ng dating House Speaker na hanggang ngayon ay naipapakita sa Kamara. Para naman kay former Senate President Manny Villar, walang nakahihigit kay JDV pagdating sa kanyang kasanayan at kagalingan sa mga detalye. Inalala niya ang kontribusyon ng dating kongresista sa ekonomiya, populasyon, trade at energy. Habang si former House Speaker Martin Romualdez naman, binigyang pugay ang pagkakatatag ng Rainbow Coalition ng Kamara noong panahon ni De Venecia. Aniya, nakita ang kalakasan ng Republika sa pamamagitan ng partisipasyon ng lahat ng mga kongresista. Cheryl, mamaya naman magbibigay na rin ng pahayag ang asawa naman ni De Venecia na si Georgina De Venecia nga dito sa Kamara. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.
Planong iapila ng abogado ni former President Rodrigo Duterte ang inilabas na listahan ng ICC na naglalaman ng umano'y co-perpetrators o kasabwat niya sa war on drugs. Kasama sa 7 pinangalanan ng ICC sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, mga dating hepe ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde at Camilo Cascolan na pumanaw na. Pati sina former NBI Director Dante Gueran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Pero ayon sa legal counsel ni Duterte na si Nicolas Kaufman, gawa-gawa lang ang listahan. Kukwestiyonin daw nila ito sa pre-trial hearing ni Duterte sa ICC sa susunod na linggo. Itinanggi na rin ni Go at Aguirre ang pagkakadawit nila sa drug war. Habang kinundina na rin ng partido ni Duterte na PDP ang naturang listahan. Mga bay, di mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Niabot na og 57 ang ihap sa mga namatay atong nalunod nga MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Mao ni siya ang pinakaulahing ihap human na recover ang 3 ka patayng lawas gikan sa maong Roro vessel. Matod sa Philippine Coast Guard o PCG, na-recover ang maong mga patayng lawas didto sa sulod mismo sa barko. Pinaagi sa gipahigayon nga underwater operation sa ilang technical divers. 2 ka babayi ug 1 ka lalaki daw ang maong mga nakalas. Sa ihap sa PCG, niabot og 293 ang nakaluwas sa pagkalunod sa MV Tricia Kirsten 3, samtang 22 o 22 pa ang nagpabiling missing. Kung mahinumdum mo mga bay, ni adtong January 26 pa nalunod ang maong Roro vessel. Overloading ang usa sa mga giingong rason sa maong trahedya. Dilitas laing bahin mga bay, bahin kang VP Sara ug iyang amahan. No comment sa kuno si Vice President Sara Duterte bahin aning confirmation of charges hearing sa iyang amahang si former President Rodrigo Duterte didto sa International Criminal Court nga mahitabo kining confirmation of charges hearing sa February 23. Kay bisan daw og naasulod sa prisuhan si Tatay Digong sa The Hague, nagkagubot daw ang iyang mga girlfriends sa gawas sa kay gipangmingaw na daw silang tanan sa iyaha. Og ang nahasol daw ani mga babihana si Vice President Sara Duterte. Kay sa iyahang event sa Batangas ni adtong Sabado, gisultihan daw ni VP Sara bahin ani ang iyang amahan kadtong nibisita siya didto sa The Hague. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa'yo. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? So sinabi ko, si ano. 3 ang nabilang ko. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya. O kita sad bay, tapos na sad taron, magkuyog na sad taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Trabaho ka ng trabaho, pero hanggang ngayon kapos pa rin. Bakit hindi kita ang problema? Baka ang pag-uugali mo tungkol sa iyong kita. Pag-usapan natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, marami sa atin talaga na talagang super sipag, madiskarte, maabilidad. Pero hanggang ngayon, wala. Kulang pa rin. Alam mo kung mapapansin mo, ito yung pinakamalinaw na pattern. This is what I've realized. Hindi naman kakulangan ng kita ang madalas ang problema, kundi sa kakulangan ng sistema at disiplina. Agree kayo o disagree? Ano kaya kailangan baguhin natin sa ating mentality at pag-iisip? Number 1, yung bahala na si Batman mentality. Ito yung unang ugali na talagang uubos ng iyong kita. Kasi wala kang plano, wala kang budget, wala kang savings. O basta may sweldo, okay na. Paano kung dumating emergency? Wala kang emergency fund. O di ba? Ubus. Number 2, na talagang delikado, yung one day millionaire
mindset. Opo, yung paglabas ng sweldo, feeling mo ang yaman-yaman mo. Deserve ko mag-enjoy. Pero deserve mo, alam mo, mas deserve mo, peace of mind. Oo, kaya nga, napakalaga, huwag natin iubusin sa isang araw kasi may isang buwan. Pangatlo, ito, ningas kugod. Simula lang excited, simula lang magaling, pagkatapos nun, hindi na tinuloy. Panay umpisa, walang tapos. Ikaw ba yon? Pang-apat, yung nahihiyabang na magtanong tungkol sa pera. Maraming ayaw magtanong. Oo, pero alam mo, mas nakakahiya kung ikaw ay kailangang mangutang dahil sa mga maling desisyon mo. Kaya magbasa, manood. Sundan nyo tong programa na ito every single day. And panglima, yung walang boundaries dahil sa pakikisama. Yun nga, nagpapainom ka, nagpapakain ka, nagpapautang ka, parang feeling mo, di ba, central bank ka. Ang kitaan naman, hindi pang central bank. Ito lang tatandaan niyo, ang tunay na kaibigan at pagkakamag-anak ay dapat may boundaries. Because boundaries will protect you. So mga kapatid, hindi tayo makaka-level up sa buhay kung ayaw natin baguhin ang ating pananaw. Ikaw, alin sa mga ugali na sinabi ko ang dapat mong baguhin? Sana naliwanagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Susunod, prayer rally, isasagawa sa EDSA Shrine sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At mga swerte at dapat tandaan ngayong Year of the Fire Horse, ating aalamin mula sa isang feng shui expert. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nagsimula ng dumami ang mga kapatid nating bumibisita sa Binondo bilang pagsalubong sa Chinese New Year. Mabenta na rin ang mga pampaswerte na discounted pa raw sa ilang tindahan. Para sa update magbabalita live mula sa Binondo, Maynila, si Mobile Journal, Ray Vicente. Ray, kumusta ang sitwasyon dyan? Napakasaya na ba? Cheryl, bagaman paambon-ambon kanina at makulimlim din ay hindi talaga nagpatinag ang ating mga kapatid na bumisita at pumunta rito sa May Binondo para mamili ng mga Lucky Charms. So Cheryl, bibigyan ko lang kayo ng walkthrough sa kasulukuyang sitwasyon dito sa May Binondo sa kahabaan ng Ongpin Street. At syempre talagang mabenta. Ayan, dahil Year of the Horse, itong horse figurine na binibenta sa halagang 50 pesos. Ang ibang stores naman, binibenta yan sa halagang 200 pesos. Depende sa size nga, ano? At Cheryl, dahil mabenta yan, dahil nga Year of the Fire Horse ngayong taon, dumako naman tayo sa ibang bahagi ng kahabaan ng Ongpin Street kung saan makikita rin syempre yung mga bracelet or Lucky Charms na binibenta sa halagang 100 pesos. Yung ibang store, binibenta yan depende sa size, Cheryl, accessory sa halagang 350 pesos at kumpara nga no isang taon, nagmahal daw ng 100 pesos. So dito naman, syempre, iba pang mga Lucky Charms o mga palawit na binibenta sa halagang 250 to 400 pesos na actually mas tumaas din ng 100 pesos kumpara no isang taon. Kanina rin, nadatna natin yung mga prosperity tree na ang ilan tumaas din ngayong taon mula sa 350 pesos ay nasa 250 pesos lang kahapon. So Cheryl, kung ikukumpara actually sa normal na araw, mas bumaba naman yung presyo nito ng 5 to 10 pesos para raw sa mga mas marami ang mamimili ngayong Chinese New Year. At ngayon kung makikita nyo, Cheryl, ay iilan sa atin dito, mga nakikisaya lang sa kahabaan ng Ongpin Street dahil kanina may mga mini parade ng mga drums, mga dragon performances at maging fire performances. At habang mamayang gabi naman, magkakaroon ng annual fireworks displays dito sa Jones Bridge ng alas 9 ng gabi. Cheryl, sa ngayon, bukas pa talaga, passable pa naman ng mga motorista ang daanan dito sa may Ongpin Street sa Binondo. Pero inaabisuhan na rin ng mga otoridad na kung pwede ay mahanap talaga ng ibang ruta dahil yung ibang mga daanan malapit dito ay magkasara na tulad na lamang ng Binondo, Intramuros Beach, nasara na kanina alas 3 ng umaga at southbound lane ng Jones Bridge na nagsara kaninang mamayang gabi ng alas 7 ng gabi habang ang southbound lane naman ay magkasara na alas 9 ng gabi. At Cheryl.
So Ray, yung mga nabanggit mo na mga kalsada na naisara na at isasara, hanggang bukas na yan. Yes, Cheryl, hanggang bukas na. Lalo itong Ongpin Street, itong kahabaan ng Ongpin Street, Cheryl, sarado na to bukas kasi talagang magkakaroon ng parade na malawakan mula nga doon sa um, mula nga roon sa Polo papunta dito sa Chinatown sa Binondo. So talagang magkasara rin yung mga kalapit na street. So inaabisuhan talaga ng mga otoridad na maghanap na ng ibang ruta at syempre mapaparikan kung sakaling nais silang bumisita dito sa Binondo. Doon sa Chinese New Year celebration ng mga kapatid natin, from tonight, sabi mo nga, ay may mga programs na rin hanggang bukas. Ano ba yung mga activities na aasahan ng mga kapatid natin? Yes, Cheryl, isa nga sa mga inaasahan syempre yung Grand Parade nga na magsisimula doon sa Manila Central Post Office hanggang dito sa Lucky Chinatown Mall. At syempre, meron din tinatawag nila itong Chinese Food Bazaar sa Plaza San Lorenzo Ruiz na nagsimula na actually mula February 11 hanggang February 17. At ang iba ng mga performances dito talagang inaabangan din ng mga tao dito. Pero kanina, meron na nagsimula na ngayon kumbaga mini parade ng mga dragon performances. Ano rin yung paalala ng mga otoridad doon sa mga makikiisa sa selebrasyon, yung mga dadayo dyan ng mga kababayan natin? Pero syempre maliban sa maghanap talaga ng ibang ruta dahil nga yung mga daanan dito ay magkasarado na mamaya, syempre inaabisuhan din ng mga otoridad kung maaari yung mga gamit talagang i-keep na maayos kasi syempre kapag masikip na, doon talaga talamak yung mga masamang loob. Cherry. May mga nakausap ka ba dyan o pwedeng makausap na mga tindero-tindera nitong mga Lucky Charms? Kamusta daw ang benta nila? At doon din sa mga mamimili, pasok ba sa budget nila? Or bakit sila dumayo dyan? Ano ang mga gusto nilang bilhin or gagawin na preparation sa pagsalubong sa Chinese New Year? Yes, Cheryl, balikan natin si Manong kanina na nakausap natin nagbebenta ng mga horse figurines sa talagang namang patok ngayong taon dahil nga Year of the Horse. So tatanungin lang natin si Kuya. Kuya, kamusta po ang bentahan ngayon? Kamusta po ang bentahan ngayon ng mga horse figurines po? Matumal. Bakit po matumal? Kahit isparas na lang po ng Chinese New Year. Bukas pa yan mabili. Pero kumpara po ng isang taon, mas mabenta po ba talaga? Mas mabili nung Sa ngayon po, mga magkano na po yung nakukuha niyo pong benta? ano pa lang, Mga magkano po? 200 pa lang. 200 pa lang po. So ilang piraso pa lang po yun? 4 pa lang po, no? Ayun. Ayun, Cheryl, yun nga, isa sa mga nasabi nagbebenta rito sa may Binondo, talaga namang kahit talagang dinarayo ito dahil bisparas na nga ng Chinese New Year, yung mga iba talagang stores, lalo na yung mga walang pwesto dito, Cheryl, kakaunti pa lang talaga yung binibenta. At actually, ang nasabi ng isa sa mga nagbebenta ng Lucky Charm bracelet dito, maulan daw kasi mula kahapon at hanggang kaninang umaga. Cheryl. Yung mga mamimili naman, kamusta? Meron ba tayong makakausap dyan? Cheryl, tingnan natin kung yung makakausap tayo. Lalo na yung mga namimili ng mga Lucky Charm bracelets. Kasi sa ngayon, medyo matumal talaga. Gahanap lang tayo. Pero may mga nakuusap tayo, Cheryl, kanina. Ang sabi nila, talagang pumunta na sila ngayong araw dahil bukas, mas marami na raw talagang taong pupunta. So, minabuti na talaga nila na maghanap ngayong araw para hindi na makipagsiksikan bukas. Naku, Cheryl, sa ngayon wala tayong makitang bumibili rito sa may Lucky Charms bracelet. Pero maliban kasi John Cheryl, maliban sa mga Lucky Charm bracelet, talagang yung mga tao pupunta na talaga dito sa Binondo para bumili syempre ng mga Chinese delicacies katulad na lamang ng tikoy, mga egg tart. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ray Vicente. Hindi lang sa Chinatown ramdam ang Chinese New Year, maraming Pinoy na rin ngayon ang nakikilahok sa pagsalubong nito. Mula sa pagsusuot ng pula hanggang sa pag-asa na mas magiging maswerte ang pagpasok ng Year of the Fire Horse. Para pag-usapan yan, magkakasama natin ang feng shui expert na si Coach Johnson Chua. Magandang tanghali po sa inyo, Coach. Hi, hello. Magandang tanghali po sa lahat. Thank you for joining us. Coach, para
para doon sa mga Chinoy at purong Pinoy na gusto makiselebrate sa Chinese New Year, ano yung pinaka-importanting gawin sa mismong pagsalubong ng Year of the Fire Horse para pumasok ang swerte? Bali napaka-importante po talaga is kailangan po ito pagsalubong natin ng mga tong Chinese New Year, ma-maintain natin yung tinatawag na positive emotion or positive mindset, okay? Yun po talaga yung pinaka-importante. Bukod sa mga lucky charms, bukod sa mga pampaswerte na pwede natin gawin or mga ritual, importante rin talaga sasabayan po natin ng kailangan magandang loob tsaka magandang kaisipan po, okay? Kasi di ba may kasabihan tayo lagi, first impressions last. So itong 16 and 17 na to, lahat po ng mga magagandang energy po na meron sa atin, yun po yung mas more minamanifest natin para sa buong taon. So dapat positibo pala tayo, bawal mainit ulo, bawal magsungit, nakangiti starting today and then tomorrow. Dahil mamayang 12 midnight pa, diba? Yun talagang pagpasok po ng Chinese New Year. May simpleng ritual ba o gawain sa bahay na pwedeng gawin para swertihin? At paano rin, Coach? Marami din po sa atin, may trabaho bukas. Baka alas 12, tulog na sila. Dapat ba manatili rin kaming gising? Opo, bali ganito po yun, kasi ang pagmamaya po kasi yung pagsalubong po natin ng Chinese New Year, papatak po siya ng 12 midnight, okay? So most likely, what we do is nagpe-prayer po tayo, okay, para to welcome the good energy. Kung meron po kayong mga insenso, okay, we can light 3 pieces of incense, pero sa mga wala naman pong insenso, pwede naman po kahit mag-prayers lang. Okay, so tatandaan na natin paano tayo gumawa ng prayers. Una, humarap muna tayo sa loob ng bahay, magbigay tayo ng salamat sa lahat ng mga magagandang nangyari sa atin para for the year. Then after that, haharap po tayo naman palabas ng pinto natin or bintana natin para i-welcome naman yung mga wishes na gusto nating gawin. Now, yung Cheryl, yung tinanong niyo po na kapag paano po sa ating mga hindi po talaga makakapag-antay ng 12 midnight, huwag po kayong mag-alala. Kasi sa 12 midnight po, magsisimula pa lang ang tinatawag natin February 17 na Chinese New Year. So kung mga hindi po makaantay, pwede niyo po siyang gawin kahit yung paggising niyo po ng bukas ng umaga. Tandaan niyo po, ang Chinese New Year po is not only on the time. It's on the 17th ng mamayang gabi, okay, hanggang sa 11:59 bago tumawid ang February 18. So meron tayong isang buong araw na pwede gawin po natin yung mga wishes natin o yung mga preparasyon natin sa paghanda po ng Chinese New Year. Meron dyan, taon-taon, tinatanong, I'm sure, ikaw, Coach, ano ba yung best na kulay na isuot para ma-activate ang good luck? Yan ba, wala ko ngayon, naka-red. Red ba sa lahat or depende sa Chinese zodiac animal sign? Okay, bali meron kasi tinatawag na mga lucky colors, no? So meron tayong mga tinatawag na, like example, based on the lucky element, this itong 2026, ang lucky color po natin is blue color. So sa pagsuot po ng blue color, sa mga important activities, nakakatulong po siya. Pero alam niyo po, pagdating po sa pagsalubong ng mismong traditional lang ng Chinese New Year, okay, still, yung suot niyo po pa rin ang pinakaswerte. Dapat po magsuot pa rin tayo ng red color para to welcome the good energy. Hindi po magbabago yan at whatever the year is, okay? Red is always the symbol of young energy or what we call the positive energy. So it's still as a symbol of happiness and joy and also symbol of prosperity. Okay? Kasi yun po yung fire element. So wala pong kinalaman niya kahit fire horse this year or water horse or something. Importante, pagsuot po ng red sa pagsalubong natin sa Chinese New Year is a symbolo kagad na ina-accept na natin yung luck energy. Coach, I'm sure maraming naghihintay po sa ating mga manonood ngayon. Alam na nila ang kanilang mga Chinese zodiac animal sign. Kagaya ko, tiger po ako. Tiger wood yata ako na klase ng tiger, 1974 So ano ba yung mga aasahan natin sa mga Chinese zodiac animal signs po? Baka pwede nating pasadahan ng mabilis at maiksi ang bawat animal sign. Okay, so bali medyo i-generalize lang natin yung mga ilan sa mga animal sign, kasi meron tayong pinaka-lucky na animal sign for this year. Okay, meron tayong number 1 is mga taong pinanganak ng Year of the Rabbit, okay, Year of the Sheep, and also yung Year of the Ox. Sila po yung top 3 natin para for this year. So we can say na ito pong tatlong ito, yung pwede natin maraming mga good stars, okay, pwede natin sabihin na pinakamaraming opportunities or network, okay, na pwede pagsalubong sa taong ito. Okay? Although may mga ibang animal sign naman, hindi naman porket pag wala pa tayo sa tatlo, negative na po. Okay? Pero kayo po as a wood tiger, maganda po ang taon niya rin po for this year, kasi kaibigan niya po ang horse, malakas din po ang opportunity luck ng tiger this year.
Okay. Ano yung mga, hindi naman pwedeng maging kampante itong rabbit, sheep, and ox na, ay, okay na ako. Siswertihin naman ako this year. Siyempre, may mga dapat pa rin tayong i-take note, diba? Or paalalahanan yung ating sarili para mas ma-maximize natin yung, sabi mo nga, yung swerte ng taon. Yes, opo. Kasi kapag sinabi kasi nating lucky, originally dito po yung maraming nagkakamali, no? Or sa pagkamaling interpret po pagdating sa feng shui. Feng shui po is not only, or originally it's not a prediction. It's much more or like a forecasting. It's like a guide, no? So pag every time po, pag narinig nyo po sa mga feng shui masters or feng shui consultant or feng shui coach like me, pag narinig nyo po yung mga sinabi good luck, hindi po ibig sabihin nun na swerte. Ang ibig sabihin po nun is good energy. So, ibig sabihin kung itong mga year of the rabbits, year of the ox, year of the sheep is good energy po kayo for this year, that means you need to maximize. Okay? Mahirap po kasi naman, marami nga pong opportunity dumating, hindi naman po natin ina-absorb, hindi natin tinatrabaho. So, importante po kailangan i-maximize po natin siya. Okay? Kaya it's about action, it's about energy. So, kaya kailangan po natin gumalaw. Sino-sino naman po yung mga dapat mag-ingat or yung not so good energy but of course they could still do something about it? Okay. So, meron man po tayong tatlo din na dapat maging maingat po for this year. Isa ito mga animal sign na year of the pig, year of the horse, and year of the rat. Okay? So ito po si year pig and horse and rat. No? So this year kasi po medyo mas more challenging lang, especially in terms of their health. And also may mga conflict problem kasi sila this year. So when you say conflict, pwedeng nga related yan sa pwedeng mga money loss, okay, baka mamaya manloko tayo, maisahan tayo. So ang best way lang natin, kailangan po natin bantayan is maging conservative lang po tayo sa pag-handle ng pera natin. Okay, huwag tayo mabilis magpabudol. Okay, tsaka mag-ingat po tayo sa mga away or gulo na hindi naman po kailangan natin pasukin. Okay, kaya nga may kasabihan, choose your battle. Maganda ba ang taon na ito para mag-start ng negosyo o mag-invest, Coach John? Yes, so far naman po, no, we can say naman na this year kahit paano, maganda naman po ang taon ng 2026, okay, pagdating po sa business or sa Manila, okay? Although, yung alam po, no, ang fire force kasi is masyadong malakas ang fire element this year. So medyo mas more, pwede natin sabihin na mas more hindi siya ganun ka-stable in terms of emotion. So, maganda magsimula kasi in terms of opportunity, maraming creativity. Kailangan pataasin natin yung creativity natin this year. Tapos also yung passion, energy. Kailangan make sure that positive mood yung emotions po natin. And yung determination, okay, very important. Yung goal target natin, kailangan alam natin kung ano yung target goal, may clarity tayo. Okay? Kasi kung this year po nakapag-start tayo ng negosyo, something that we love, something that we want, mabilis natin ma-manifest yung target goal. Okay? Mabilis kasi ang result this year. Okay? Kaya maganda po magsimula din or maganda rin mag-expand. Pero yung nga lang po, wag po kayo magsisimula ng negosyo nang hindi po malinaw yung goal ninyo, hindi maayos yung sistema, wag nyo rin po minamadali pag hindi naman po malinaw yung, hindi po maganda yung structure natin. Kasi mamaya, marami po tayong pagkakamali na pwede po mabilis tayong pumasok, pero mabilis na tayong malugi. Okay? Kaya dapat po bantuin natin yung structure and system. Ano pa yung mga dapat gawin daw para ma-activate yung money luck ngayong year of the fire horse? Yeah. So, to activate more yung para sa money luck natin for this year, no? Ako medyo advice ko din po at least maging aware po tayo sa mga animal signs po natin. Ngayon kung alam po natin kung ano yung luck energy natin for this year, okay, so sabi nga natin kanina, stay positive and have a clarity para mag-boost natin kung ano ba yung gusto natin. Ngayon meron din tayong mga lucky directions na pwede natin i-tap or palakasin. Yun po yung east sector tsaka southeast sector. Okay, so kung sa bahay nyo po, make sure lang itong east tsaka southeast, wala po yung mga kalat, walang sira. Okay, kailangan medyo maaliwalas. Okay, tsaka maganda yung flow ng energy. And tayo po, kapag meron tayong mga tinatransaksyon or may inaayos na mga trabaho, subukan din po natin humarap ng east and southeast, okay, para mas more matap po natin yung good energy of the year. Kung sakali man, may mga dapat bang ilagay sa east and southeast part of the house? Pwede po kayo maglagay po, no, sa southeast sector, pwede po tayo maglagay ng something like mga plants, okay? Or kung meron po kayong like, best kasi kung meron tayong mga lucky charms, tulad ng mga yung horse energy, no? So pwede po natin ilagay yan sa east or southeast, no? Yung mga horse image, or pansabit na horse, like that. And then also kung meron kayong mga money tree, pwede rin po siyang ilagay dito sa east and southeast na lugar natin sa bahay.
marami ang nalilito rin. Paano ba malalaman kung east or southeast? Paano ba yung pinaka-simple na gagawin? Tatayo sa gitna, tapos paano po ba? Apo, bali ang pinaka-easiest way, no? Kasi ang one good thing po, lahat naman po tayo meron na pong cellphone. Okay? I think wala naman po sa ating wala pang digital phone, no? So we can use this our digital phone. Okay, mag-download lang po tayo ng digital compass. Then tumayo po tayo sa gitna po ng bahay natin, yung pinaka-center. Then tignan niyo po, iikot lang kayo doon sa pivot point niyo kung saan kayo nakatayo. Okay, doon lang po kayo iikot. Huwag po kayo maglalakad kasi magbabago po yung direction nun, okay? Habang umikot kayo doon, may kita niyo po kung nasaan po nakaturo yung arrow ng compass nyo. Pag nakita niyo po yung east or southeast, yun na po yung sector na yun. So example, when you're standing on the center, habang nag-relocate kayo, nag-ganun kayo, nag-check kayo, tapos sakto nakita mo, uy, east ito, sector na ito. Yun. So that means, nakita mo, kunyari, yung dining area. So yung pala yung east sector ko, yung dining. So that means, mas more gamitin ko madalas yung dining sector na area. Kapag east, southeast ko, yung balcony. Kaya pala minsan pag may kausap ako sa telepono, tumayo ko sa may southeast sector, sa may balcony, malakas yung energy na nakukuha ko, parang mas napapa-oo ko yung mga kausap ko. Diba? So, yun ang parang tumutulong kasi yung mga sectors niyan na parang nagtatap ng energy para mas more maging prosperous po tayo. Okay, actually, this is para for understanding to everyone how the direction also works for us. Kasi parang pag when you say tap on the energy, para ka rin nagtatap sa signal or sa wifi. Diba? Kung minsan lumalapit tayo kung saan mas malakas yung router signal, ganun din po yung pagdating sa feng shui. Tinatap po natin yung energy. Pagdating doon sa mga charms, or yung mga pwedeng ilagay dito sa bahay, or dala sa bag, or bracelet, sabi nila mas swerte daw pag ibinigay, or pwede bang, kung walang nagbigay pero gusto mo, pwede ba din yan bilhin? Opo, magandang tanong po yan, no? Originally po, pagdating po kasi sa feng shui, meron tayong sinasabi na maganda ang bigay. Okay? Kasi ang maganda ang bigay ay a symbol of yung essence of give, no? Yung essence of gift, no? Galing po siya dun sa terminology ng karma. Okay? Galing po siya sa Book of Karma. So, ibig sabihin, once you give something kasi, you also receive the good luck energy. Halimbawa, yung pinagbigyan nyo, sinwerte po siya, bumabalik din po yun sa inyo kasi kayo po ang naging dahilan kung bakit po siya sinwerte rin. Then because of nagbigay kayo ng lucky charm. Now, the problem lang po kasi, yun po yung ibig sabihin ng karma. No? Kaya nga po marami nga po gumagawa ng charity, foundation, okay? Kasi when they help, okay, doon sa mga charity, bumabalik yung good karma, sinuswerte rin yung negosyo natin. Kaso ang mali lang po doon, ang Tagalog po dapat ng terminology nun from the Chinese is maganda ang bigay. Kaso nung tinagalog po ng iba, maganda pagbigay. Okay? Kasi pagbigay, okay, umaasa ka na someone need to give it to you para to become swerte. Mali po yun. You can buy your own charms, yes, kasi kahit pa paano, swerte po yun sa inyo. Okay? Pero pag sinabi mo maganda ang bigay ko yan, nagbigay ka rin po sa iba, at sinerte siya, may babalik din po yun sa inyo. Pero pag sinabi mo kasi maganda pagbigay, umaasa ka na lang po na may magbibigay sa inyo. So mali po yun. Kasi it's the essence of receiving or parang nagiging parasite po tayo na nangihingi like that. Kasi yung iba parang, paano mamimigay nga ako ng charms? Paano kung walang magbigay sa akin? Yun yung tanong ng ilan. Yeah, sa akin ako nga po, most likely mas turo ko po sa mga kliyente ko. Minsan nga po, mas huwag nating asahan yung magbibigay ng lucky charm sa atin. Mas magandang bilihin natin yung sarili nating lucky charm. Tandaan niyo po, yung something that you also, parang invest, yun po yung merong true ROI. Okay? Yung something that you buy for yourself, kasi mas alam mo rin po kung ano yung kailangan mo talaga eh. Alam niyo po, pag bumibili kayo ng lucky charm, huwag niyo pong basta kung ano lang nakita natin, pampaswerte lang, bibili natin. It's still better pa rin po na to ask you the seller, ano ba, kamusta ba ako for this year? Ano ba ang kailangan ko talaga? Okay? Kasi like example, mamaya, kailangan mo pala recognition. Pero ang binigay naman niya sa'yo is for prosperity. Pero hindi naman prosperity ang habol mo, yung recognition. Tapos you think na hindi nag-work yung charm. Yun pala kasi, yung request mo, tsaka yung purpose ng charm, hindi nagtutugma. Okay? Kaya minsan, mas maganda pa rin na ikaw yung bibili kasi hindi naman alam din ng magbibigay ano ba yung pangangailangan at gusto mo talaga. Pagdating naman sa love life, marami nagtatanong, naghahanap ng love life. Swerte ba ang taong ito para sa kanila, sa mga single? At ano rin ang babala or okay din ba sa mga may buhay mag-asawa or couples?
Yeah, actually, tandaan po natin na horse energy is a passionate energy. Okay, so pag passionate energy, very strong po yung passion ng mga tao. So kapag sabi natin passionate ka at medyo gusto mo i-activate ng love energy, so napakabilis po. At saka anything on the horse energy is lahat mabilis. So for sa mga singles na naghahanap ng partner, naghahanap ng like a girlfriend or boyfriend, okay, so mabilis siyang i-activate kung tutusin. Okay, kasi very, very strong yung love energy for this year. The problem lang, everything is fast. So, pwede mabilis ang pasok, pwede rin mabilis ang labas. Because if your emotion is high, your critical thinking is also low. So, minsan may tendency po na hindi po natin din masyado may stabilize yung emotion na pwede po tayo magka-problema rin. Kunyari, konting alitan lang, konting conflict lang, nagtatalo na agad, tapos hindi, ayoko na, mukhang hindi na ikaw yung right person. Remember, when we love someone, we need to love both the good and the bad of that person, 'di ba? Kasi wala naman pong good only tas sa'yo ko yung bad. Eh, lahat po ng characteristic is merong good and bad, tama? Gano'n siya. Kaya sa mga couple, also make sure na iwasan po natin yung grabing pagtatalo. Sa akin po, meron ako laging saying, okay lang po magtalo, wag lang po mag-away. Kasi sa pagtatalo, tinitignan natin kung ano tama at mali. Pero sa pag-aaway, tinitignan na natin sino ba ang tama at sino bang mali. Pag napunta kasi sa tao na po yung pagsisisi, yun na po, nandun na po yung true away. Mhm. Sana mas mahaba pa ang oras natin, Coach. Ano? Pero sige, panghuli, ano na lamang yung top 3 feng shui tips ninyo para sa mga kapatid nating Chinoy at Pinoy? Yes, po. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon, okay, so pinaka-importante, number 1, sabi natin kanina, creation, passion, and determination. Always look at this year as a positive energy. Huwag po natin isipin lang po na negative siya, no? So, ang feng shui po, isa gabay po yan para sa atin, para paano natin i-maximize yung energy natin for this year. Okay? And also, may kinarate po ako ng statement for this year. Focus on manifestation, not on expectation. Okay, mas more better po na mas more i-manifest lang natin yung mga bagay na gusto natin with a positive mindset. Okay, para lahat puro positive lang din yung ina-manifest. True expectation po kasi minsan nakaka-cause po siya ng negative feeling. And lastly po, para for everyone, always practice BHV. Define your higher value by thinking positive to feel positive and also always act positively. Maraming salamat sa iyong oras, Feng Shui expert, Coach Johnson Chua. Para sa nalalapit na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, isang prayer rally ang idaraos sa EDSA Shrine. Para sa update live na magbabalita mula sa Quezon City, si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima, ano ang detalye nung gaganaping prayer rally? Cheryl, isang prayer rally na tatawaging Prayer Power sa EDSA ang idadaos sa EDSA Shrine sa Linggo, February 22 bilang pag-alala sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Selebrasyon daw ito ng pananampalataya, kalayaan at kapayapaan ng EDSA Revolution. Kanina ay nagdaos ng press briefing ang organizer ng prayer rally na si Father Jerome Siciliano, Rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace o EDSA Shrine. Kasama niya rin si Father Robert Reyes, ang convener ng Clergy for Good Governance o ang grupo ng mga pari na nananawagan ng good governance. Magsisimula raw ang prayer power sa EDSA ng alas 12 ng tanghali. Sisimulan ito ng misa na pamumunuan ni Cardinal Pablo David. Pagkatapos nito ay sisimula ng mismong prayer rally na gaganapin sa tapat ng EDSA Shrine. Nag-imbita raw sila ng iba't ibang speakers kasama si Senator Bam Aquino at may iba pa raw na mga politikong dadalo. Sa ngayon, wala pang specific na mga grupo o organisasyon na sasama sa prayer rally. Pero inimbitahan daw ni Father Siciliano ang iba't ibang civil group para makasali sa prayer rally. Inimbitahan din ang mga estudyante mula sa iba't ibang Catholic schools. Target daw kasi nilang makasali rito ang mga kabataan na hindi nakita ang mga pangyayari noong People Power Revolution. Hangad din nila na malaman ng mga kabataan kung ano ang mga naganap, 4 na dekada na ang nakalilipas. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa CEAP o Catholic Educational Association of the Philippines para rito. At bilang paghahanda, magdadaos rin daw ng Novena Masses tuwing 6 p.m. simula ngayong araw hanggang February 24. Cheryl, inaasahan din ang third leg ng Trillion Peso March sa February 25 na inorganisa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa People Tower Monument. At bilang pakikiisa sa rally, magdadaos din ng misa sa EDSA Shrine ng 6 p.m. Magmamarcha raw mula People Power Monument ang mga grupong magrarally
papunta ng EDSA Shrine para makadalo rito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Fatima Baduria. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Nananawagan ng tulong ang mga magulang ng isang bata sa Quezon City na tinamaan ng pambihirang sakit sa dugo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagsusumamo ng tulong ang ama ng isang batang babae mula Novaliches, Quezon City na kritikal ngayon ang lagay. Hindi maganda ang simula ng bagong taon sa pamilya Haramilya. Nagkaroon kasi ng pabalik-balik na sakit ang 6 na taong gulang na si Sky, anak ng mag-asawang Skyler at Margie. Bali, nag-start po siya January 24, na-admit po kasi kami. Pneumonia, 5 araw. Pero kasabay po kasi nung may pneumonia siya, hindi po siya madumi. Sabi niya lagi masakit yung tiyan niya. And then, hanggang sa nasabay na po ng suka. Noong una, amibiasis ang diagnosis kay Sky. Pero nang masuri ang kanyang dugo, nalaman na may dengue pala ang bata. Pero kahit ilang sali ng dugo ang ibinigay, hindi umiigi ang kalagayan niya. Hanggang natuklasan na lang na mayroon na pala siyang purpura fulminans. Ito ay rare at life-threatening na sakit kung saan biglang bumababa ang dugo ng pasyente. So, anong nangyayari po yung anak ko? Parang nag-autoimmune. Lahat na po ng malalakas antibiotic binigay. Tapos hanggang nung huli po yung gamma IV o yung immunoglobulin. Pero pa rin po, makabagsak pa rin po yung dugo niya. Parang wala pong nangyari. Isang call center agent si Skyler pero 2 linggo na raw siyang hindi makapagtrabaho. Ang kanyang health card max out na at ang bill sa ospital mahigit 300,000 piso na. Actually, tinapat po kami ng mga doktor na talagang critical siya na ang inaasahan yung katawan niya mag-respond kaya nga po siya binigyan ng gamma IV. Pero sa akin po, continuous lang po, bigay ng dugo kung ano po yung kulang, plasma, platelet, RBC. Bukod sa pinansyal na tulong, ang nais ng mag-asawa ay mailipat si Sky sa Philippine Children's Medical Center para mas matutukan at mabigyan ng tamang gamutan. May po kami ng tulong, prayers po, na may ligtas po yung anak ko kasi sa ngayon po talaga kailangan namin ng milagro. Pero number 1 po talaga yung paglipat. Sana po may mga panood sa PCMC, sino man kahit po isingitan nyo lang ng maliit na kama yung anak ko doon. Basta magamot lang po siya, matingnan lang po siya ng mga doktor nyo. Okay na po kami. Maraming salamat po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, tuloy-tuloy na po ang taping para sa pinakabagong inspirational serye na My Best Friend Emma na ang bidang si James de Guzman nakaka-relate daw sa kanyang karakter na ex-con. Yan at ang iba pang showbiz news sa report na ito. Puno ng emosyon at hard at work sa mga eksena. Ang mga bida ng My Best Friend Emma na sina Shaina Magdayaw, Sid Lucero, JM de Guzman at MQAA star Riley Sofia. Si Shaina, gaganap bilang anak ng kriminal na si Ruth na magkakaanak na PWD. Sigurado raw na maraming mapupulot na aral sa serye. I was actually really praying for a project like this na something na kakausap sa mga iba-ibang klaseng manonood. Asawa niya sa serye si James de Guzman as Mateo, isang ex-convict na pilit tinatahak at tuwid na landas para sa pamilya. Nakaka-relate naman ako, nakulong din ako before, pero hindi naman sa kulungan. So, sa rehab. Ka pala talaga. O, diba? Personal growth daw ang hatid ng serye kay JM na nakaka-relate sa kanyang karakter. It ignited my soul. Dito ko nahanap sa show na to yung hanapin ulit si God sa buhay ko. Misteryoso naman ang papel ni Sid Lucero bilang si Joshua na magbibigay ng matinding hamon sa istorya. My character, let's just say, has always been present since the beginning and he knows what he wants and he's here to take it. Ayon sa direktor na si Derek Cabrido, hindi lang pang-pamilya ang serye. There are stories na pag-uusapan namin yung mga bagay na hindi natin usually nagiging topic
lalo na sa isang serye. Makakasama rin sa serye sina Mitch Valdez at Ay de las Alas. Abangan ang mga bigating guestings at cameo sa serye. Lakas Maka Music Fest ng pagbisita ng mga V na PUP-yan. Ng vibe jocks na sina Anna Ramsey, Gen V, Nico Badayos at Baileys Akot. Kasama rin sina Pinay at Mark Ian para ipromote ang OPM sa Vibe Campus Tour. Malapit daw ang event sa puso ni Gen V Mark Ian dahil presidente siya ng Student Council noon. Nai-immerse ako ulit sa kultura ng akademya, no? Yeah. So nakikita ko yung buhay ng mga estudyante ngayon and how we share the music to the students. May napansin naman na budding chemistry sa kanila ni Quinay. May tawag pangaraw sa Quinay at Mark Ian tandem. Makuin daw, makuin. So sana soon, abangan niyo po kami. Pero syempre hindi muna namin pwedeng i-reveal. But alam ko, masusurprise kayo kung sino yung mga kasama namin dito. Yeah. Nagsagawa ng music video launch at listening party sa Makati ang OPM rising star na si Gabri Pandillo para sa kanyang kantang Sick and Tired. My vision is to just let people know that they're not alone throughout this journey. Bukas si Gabri sa kanyang bipolar diagnosis. Kwento niya, nakatulong sa kanyang mental health ang musika. I'm more real, I'm more genuine, and more unapologetic because before, I think I kind of had a people pleaser mentality. No, I want to do it. I need to do it because it's more me. Hindi rin siya umiiwas sa mga sensitibong usapin, gaya ng pag-guest sa kanyang music video ni Maria Ozawa. Her role is they're just judging her based on their past, despite praying a lot and and how religious they are. So that's her role in the music video. Like yung nagdadasal pero nanglalait ng tao. It's okay to pray, but practice what you preach and just do good to people. Samantala, kinumpirma po ni Priscilla Mireles na nag-divorce na nga sila ni John Estrada. Sa isang panayam, sinabi nga ng dating beauty queen na inasikaso niya sa Brazil ang proseso ng divorce nila ng aktor. Hindi raw ito ikinatuwa ni John pero hindi na nakipagtalo. Nagpahaging din si Priscilla na ang dahilan ng hiwalayan hindi lang third party kundi marami. Meanwhile, nag-hard launch naman si Aiko Melendez at Juan Mig Bondok. Si Aiko tinawag pang soulmate si Juan Mig. Sa ipa nga ni Aiko, si Juan Mig daw ang kanyang pipiliin today, tomorrow, and always. Wow. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.